sa lahat. Kailangan din natin labanan ang banta ng katiwalian at pang-aabuso sa kapangyarihan ng ating lipunan. Dahil hindi lamang salapi ang kanilang ninanakaw, kundi pati ang kalusugan, pangarap at kinabukasan ng mga susunod na henerasyon na Pilipino. Pananagot din namin ang lahat ng sangkot sa anomalya at katiwalian. Pilipinas, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Nag-alok ng kickback, District Engineer ng DPWH arestado sa tangkaw manong panunuhol sa isang kongresista. Peking Pinoy, Chinese na nagpanggap umanong Pinoy nakapasok raw sa Philippine Coast Guard. Tensyon sa dagat, China Coast Guard na itaboy ng may tagumpay na naitaboy ng Philippine Coast Guard sa Ayungin Shoal. Huling araw na ng long weekend kaya naman naasahan dagsa ng mga biyahero papasok ng Metro Manila. Live mula sa NLEX, Balintawak Toll Plaza, nangunguna sa balita si Ian Suyu. Ian, ano ngayon ang sitwasyon dyan? Jiggy, matapos nga ang long weekend, unti-unti nang nagsisipagbalik ang ating mga kapatid na galing sa kanilang mga probinsya. Pero sa kabila nito, wala naman tayong nakitang build-up o pagbabagal ng trapiko dito sa North Luzon Expressway. Wala ngang build-up ang mga sasakyan dito sa NLEX mula nung amin pang abutan kaninang hapon. At ayon na rin sa pamunuan ng NLEX, kakaunti lamang yung nakikita nilang increase o pagtaas ng bilang ng mga sasakyan na dumadaan dito. Sa ngayon, light to moderate ang traffic dito sa Toll Plaza at nagkakaroon lamang ng bahagyang build-up pagdating na sa Valenzuela Interchange. Maluwag naman ang daloy ng trapiko sa May Kawayan, pati na rin sa San Fernando Interchange. At doon lang nakikita yung pagbabagal at pangangapal ng mga sasakyan sa parte na yan ng Bukawi Toll Plaza. Pinaka natatagalan daw dito dahil nga luminipis yung daan at mahaba rin yung toll area. Mula sa daily average na nasa 3 dagan daw yan ng nasa maglalaro na yan sa 367 to 375,000 ng mga sasakyan. Ngayong araw, posibleng pati na rin bukas. Sa kabila nito, ayon sa NLEX, Jiggy, kaya rin daw magaan yung daloy dahil yung ilan sa mga kapatid natin na biyahero nagsimula nang umalis kahapon pa. Samantalang yung iba naman ay inaasahang babalik na ng Maynila, posible bukas. Jiggy? At iyan, nagbukas pa ulit ng zipper lane dyan sa NLEX. Jiggy, base sa monitoring ng NLEX, nagbukas nga ng zipper lane mula sa Bukawi Barrier hanggang sa may Torres Bugalyon southbound. Pati na rin sa area ng Mapulang Lupa sa Valenzuela hanggang sa Valenzuela Interchange, pinayagan na rin po yung pagka-counterflow. Yan ay para maiwasan nga yung congestion sa daan. Yan muna ang latest mula dito sa NLEX. Jiggy. Yan ang ulat ni Ian Suyu live mula sa NLEX Balintawak Toll Plaza. Bistadong sa negosyanteng Chinese na nagpapanggap umanong Pilipino, nakapasok pa raw ito sa Philippine Coast Guard Auxiliary. Live mula sa Pasay City, nangunguna sa balita si Rainiel Pawid. Rainiel, sino itong negosyanteng Chinese na ito? Jiggy, kinilala nga ang negosyanteng Chinese na si Joseph C. Siya ang chairman ng mining company na Global Ferronickel Holdings Incorporated. At nito nga lang, Webes ay nahuli siya dito nga sa NAIA Terminal 3. Ayon sa Bureau of Immigration, nabisto si C na gumagamit ng pekeng Philippine passport. May pekeng ID rin siya at base sa investigasyon, isang Chinese national ang negosyante na ang tunay na pangalan ay Cheng Zhongsen. Kasalukuyang nakadetain sa holding facility ng BI sa Taguig City si C. Posible siyang ipa-deport dahil sa misrepresentation. Binigyang diin ng BI na hindi pwedeng makakuha ng Philippine citizenship documents gaya ng pasaporte at mga ID ang isang dayuhan na walang naturalization. Inihalintulad naman ni Senator Risa Hontiveros kay Alice Guo si C. Ibinunyag niyang nakapasok umano ito bilang Auxiliary Commodore sa Philippine Coast Guard at inilabas pa ni Hontiveros ang appointment letter ni C. Nakakalungkot daw na nagkaroon ng access si C sa mga tao at pagpupulong na posibleng napag-uusapan ang seguridad ng Pilipinas. Kung totoo raw na nagpapanggap nga bilang Pilipino itong Chinese national na ito, ay iimbestigahan nga ito sa Senado. Jiggy. At Rainiel, ano ang naging reaksyon dito ng Philippine Coast Guard?
Jiggy, iniimbestigahan na nga ng PCG kung paano nakapasok at kung paanong proseso naging auxiliary commodore itong si C. At sabi nga nila, ilalabas nila yung latag o yung buong resulta ng investigasyon sa lalong madaling panahon. At ito naman sa ibang banda ay itong Philippine Nickel Industry Association ay iginiit na isang lehitimong Pilipino si C at napagtibay pa nga raw yan sa mga dokumentong inilabas ng Bureau of Immigration na pinagtibay palalo ng 2 ruling. So kanilang panawagan ngayon ay makalaya na nga itong si C. Jiggy. Yan ang ulat ni Reynel Pawid live mula sa Pasay City. Ipatatawag ng Senado ang mga kontraktor ng flood control projects na hindi sumipot sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Pirmado na ni Senate President Chis Escudero mga sabina para sa kanila. Noong isang linggo, 7 lang sa top 15 contractors na may pinakamaraming flood control projects ang dumalo sa pagdinig ng Senado. Posibleng bukas daw ipadala sa sabina sa mga ipinatatawag na kontratista. Sa September 1 naman ang susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Ulat panahon naman tayo, mababa man ang tsansa maging bagyo, patuloy na magpapaulan ang low pressure area na nasa silangan ng bansa. Hulitong namatan sa layong 290 kilometers hilagang silangan ng Maasin City, Southern Leyte o 130 kilometers silangan hilagang silangan ng Borongan, Eastern Samar. Asahan ng maulang panahon sa Aurora, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Catanduanes, Northern at Eastern Samar at maging sa Leyte at Southern Leyte. Nagpapaulan din ang LPA dito sa Metro Manila, sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Central Luzon, Calabarzon, Northern Mindanao at Caraga. Southwest monsoon o hanging habagat naman ang magdadala ng maulap na panahon na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa Zamboanga Peninsula, Occidental Mindoro at Palawan. Arestado ang isang district engineer ng DPWH dahil sa tangka umanong panunuhol sa isang kongresista. Nag-alok daw ito na mahigit 3 milyong piso para ipatigil ang investigasyon sa anomalya umanong flood control project. Live mula sa Balayan, Batangas, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, paano nangyari itong tangkang panunuhol? Yes, Jiggy, bago nga natin puntahan yung aligasyon ng panunuhol, nandito nga tayo sa Binambang River, dito sa Balayan, Batangas, kung saan makikita po ninyo dito sa likod ko yung isa sa mga proyekto po ng DPWH, ang tinatawag nga nilang Binambang Flood Control Project dito. At makikita nyo po yung mga sheet pile po na yan, na nakikita nyo po na sira na. Actually, kwento sa atin noong December 2023 nga ito natapos itong proyekto na ito at nagkakahalaga po itong proyekto for contracts worth 331 million pesos, Jiggy. Pero makikita po ninyo kung sa original po na kontrata, 15 meters dapat yung lalim or yung haba po nung sheet pile na ibabaon dapat dito sa river na ito. Pero natuklasan po kanina doon sa inahon nga po ng mga sheet pile, mga sample, nasa 4 meters lamang. Meron doon isa 5 meters, yung isa 3.96 meters. So yun yung ikinababahala ng opisina nga ni Batangas 1st District Representative Congressman Leandro Legardo Leviste. At kabilang po ito, river na ito, doon sa kanyang iniimbestigahan, kasama rin po dyan yung sa Pansipit River, Palico River. At kanina nga po, napag-alaman din natin, nakumpirma po natin na naaresto nga po itong isang DPWH District Engineer. Matapos nga po noong August 22, nakatanggap kasi itong si Congressman Leviste at ang aniyay panunuhol nga po, naabutan nga po doon sa kanyang opisina. Meron daw pong 3.1 million pesos na cash. Nakalagay po yan sa isang green na parang tote bag. At ayon nga po doon sa mga otoridad, pumunta nga po itong district engineer na ito para manuhol kaya Congressman Leviste na itigil na ang anumang mga investigasyon sa mga proyekto ng DPWH. Sa ngayon, hindi pa alam, inimbestigahan pa kung ano yung mga particular na projects na gusto nga pong ipatigil nitong engineer na kung kinilala po na si Engineer Abelardo Calalo. Inimbestigahan pa nga yan at ayon naman kay Leviste, bukas daw po ay maghahain sila ng reklamo doon sa Batangas Provincial Prosecutor kaugnay nga ng umano'y panunuhol nitong district engineer. At posible rin siyang maharap sa patong-patong na kaso, kabilang na nga po dyan yung corruption of public officials at paglabag sa anti-graft law. Pakinggan natin itong pahayag ni Congressman Leviste. We should not tolerate any corruption in DPWH. We should demand projects at better quality and lower cost. Beyond this case, we will push for broader reforms to address systemic problems of DPWH.
At Marian, meron na bang reaksyon si Engineer Calalo tungkol sa isyong ito? Gigi, kanina nga pumunta rin tayo doon mismo sa Taal Municipal Police Station, pero tumangging humarap sa atin itong si Engineer Calalo. Ang narinig lang namang natin yung kanyang boses. Ang sabi niya, magtanong na lamang o kumausap na lamang doon sa kanyang abogado. Sa ngayon ay wala pa nga pong pahayag yung kanyang abogado, pero doon sa panayam naman, inanunsyo nga po ni DPWH Secretary Manuel Bonoan na sususpindihin na itong naturang district engineer at ibababa na rin daw bukas yung preventive suspension. Pakinggan natin itong pahayag ni Secretary Bonoan. Kasalanan po niya yan eh. Kung nag-bribe yan, let it be a lesson to all the district engineers in the department. Hindi, wala akong sasantuin. Bahala po sila sa buhay nila dyan kung gusto nilang gawin ng mga ganyan. Pero I will not tolerate po mga ganyan ng asal ng mga district engineers sa aming departamento po. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Balayan, Batangas. Susunod, Chinese vessels tinaboy ng Philippine Coast Guard sa Ayungin Shoal. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Alerto ang AFP sa Ayungin Shoal, kasunod yan ang pagdami ng Chinese vessels sa paligid ng bahura. Nangunguna sa balita si Brian Castillo. Brian, nasaan na ngayon ang mga Chinese vessel? Gigi, matagumpay na naitaboy ng AFP ang mga tauhan ng China Coast Guard na nagtangkang lumapit sa may BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Sabi ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ay nagbabalik normal na raw yung sitwasyon doon. Natanggal na rin yung mga nilatag na fishing nets ng China na balak daw sanang gamitin pangharang papasok ng bahura. The situation is improving. We have been successful in pushing the Chinese intrusions into the shoal itself. Sa pinakahuling impormasyon daw ng AFP mula doon sa mga tropa sa Ayungin ay wala na silang namomonitor na anumang unusual o hindi pangkaraniwang aktibidad ng China doon sa bahura. Bagamat wala na sila sa loob ng Ayungin Shoal ay nakapaligid pa rin naman daw ang ilang Chinese vessels doon sa Ayungin Shoal. Umaasa naman ang AFP na magiging maayos at mapayapa ang susunod na rotation at resupply o yung RORE mission sa Ayungin. Meron pa rin yung preparations natin for the resupply mission because we believe that the agreement that was set by the Department of Foreign Affairs and their Chinese counterparts still stand. No? Kaya't we are optimistic na pagdating sa time na mag-resupply tayo ay re-respetuhin nila yung ating resupply mission. Tiniyak naman ng AFP Western Command na nakahanda ang mga tropa sa Ayungin na tumugon anuman ang sitwasyon. Buo rin daw ang kanilang loob sa kabilayan ng tumitinding tensyon. Kausap ko sila and they are in high spirits despite yung nangyari. We are always on alert. Iginiit naman ni Defense Secretary Gibo Teodoro na anuman ang sabihin at gawin ng China sa West Philippine Sea ay hindi magbabago ang paninindigan ng Pilipinas na ipagtanggol at igiit ang ating mga karapatan sa West Philippine Sea. To change our stance will be to the grave detriment of our national interest. That is something nobody can do under our Constitution and our moral obligation. Samantala kahapon ay pinagpatuloy yung alon exercise ng Pilipinas at Australia dito sa Palawan. Patunay daw yan ng tumitibay na alyansa at lumalakas pang kooperasyon ng dalawang bansa sa usapin ng depensa. Yan ay sa gitna na rin ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea kung saan posibleng maapektuhan ang buong Indo-Pacific region. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Brian Castillo mula sa Palawan. Ngayong araw ng mga bayani, muling binanata ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga tiwali. Nagali ng Bulaklak ang Pangulo kasama ang ilang miyembro ng gabinete sa libingan ng mga bayani sa Taguig City. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ng Pangulo na dapat labanan ng mga mapang-abuso sa kapangyarihan, pati raw mga opisyal na inuuna ang pansariling interes kaysa kapakanan ng bayan. Nauna ng pinaigting ng Pangulo ang investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Bilang Pilipino, may pananagutan tayo sa ating bansa na maging mas mapanuri sa mga mali, na isiwalat ang panluloko. Pananagutin namin ang lahat ng sangkot sa anomalya
Dahil hindi lamang salapi ang kanilang ninanakaw, kundi pati ang kalusugan, pangarap at kinabukasan ng mga susunod na henerasyon na Pilipino. Susunod, mga estudyanteng Pinoy na kulelat sa math, dumarami. At Pinay tennis star Alex Ayala may makasaysayan na namang panalo. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Para sa nangungunang balita sa sports, makakasama natin ang kapatid nating si Diego Dario. Diego. Gumawa ng kasaysayan si Pinay tennis sensation Alex Ayala sa kanyang pagkakapanalo sa first round ng US Open. Si Alex ang pinakaunang Pilipinong nanalo sa isang Grand Slam senior singles match sa Open era. Pinataob niya ang world number 14 na si Clara Tauson ng Denmark. Nag-struggle pa si Alex sa simula ng deciding set pero unti-unti siyang bumawi hanggang sa makapanalo sa tiebreak 13-11. Pasok na si Alex sa second round ng torneo pero hinihintay pa kung sino ang sunod niyang makakalaban. Mga bumabanderang headlines, alam mo na, dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami dito bukas sa TV5, 1PH RPTV, True TV at 105.9 True FM. Susunod na po ang Frontline Pilipinas.